kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag-asa pa. Okay, magandang araw Manila. Good day world at siyempre po, welcome sa EFI Jeepney Station sa programang Kasama Ka, Kaibigan. Ang programang Kasama Ka, Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo Maykay para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual. Kasama po natin ating po naman Technical Director Ed De Los Reyes, ang ating Technical Assistant Abby Garcia San Pascual. Magandang araw sa ating EFI Chairman Sir Elmer Francisco. Okay, diyan po kayo, dito kami at tayo po ay bibiyahe na palabas ng ating EFI Jeepney Station. At lahat ng ating mga tagapakinig, mag-antabay po kayo, isang kasamahan din natin sa batayang sektor ang ating makakasama. At yun nga po, bago natin tuluyan na, ay isingit natin yung breaking news. Ano po mga kababayan, ay nagkaroon po ng pagsabog dyan sa Holo Sulu. Dyan sa Barangay Walled City, malapit din ito po doon sa sa dating pinangyarihan, yung Mount Carmel yung church doon po. Kaya sa initial report po ay 2 beses bago magtanghalian, before 12 ay sumabog ang isa, tapos sinundan po ng before 1, kaya habang sa ngayon po ay nire-rescue na-rescue na yung iba at nadala na sa hospital at inaantabayan na lang po natin. Yan pong balita ay nakarating sa atin sa pamamagitan po ng ating samahang council member ng Persons with Disability Council. Siya po yung sa region na yan, si Council Member Hart. So Heart Hayudini ng Persons with Disability sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ayan. Kaya yan po ay ewan info dahil po tinignan natin sa group chat na hindi naman po magpapadala ng mga fake news yung ating mga council members sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Yan po ang maganda. Ako bilang isang broadcaster na po ay nakukuha po natin yung mga balita first hand na talagang ika nga po kapuputok lang. At ayon nga po sa report ay mayroong 5 na iya at 4 po yung 4 yung wounded. At ayon sa report, isang M35 truck ng military ang katabi nung sumabog na motorsiklo dyan po sa may malapit sa Holo Sulu Municipal Building. Kaya yan po, napakalapit lang yan, lalo doon sa Mount Carmel, sapagkat across the street lang po siguro yung pinangyarihan. Almost mga 300 meters away from the sa municipal compound ng Holo Sulu. Familiar po tayo dyan, mga kababayan, dahil lang tayo po yung na-assign dyan. Mga 1975, nandyan po tayo sa lugar na yan. At kahit pa paano po ay nakakaikot tayo dyan bilang isang sundalo. Kaya po, yan. Doon po sa mga mga kababayan natin dyan, ingat-ingat po.
lalong-lalo na po yung malapit sa lugar. 2 beses po na nagkaroon ng pagsabog, ano, bago mag-alas-12 at isang bago mag-alauna. At inaalam pa po kung sino ang may responsibilidad, no? Alam niyo naman, may aamin diyan. But siguro hanggang ngayon wala pa. At parang ang dating mga na yan, naka-score no? Pero wala po kayo naging score. Alam niyo kung bakit? Pinapahirapan nyo mamamayang Pilipino. Kaya dapat po, tayo panahon pa naman ng pandemya, krisis, pangkalusugan, buong mundo, pagkaisahan natin, na ito'y maisaayos natin. Talagang ganyan po. Yung mga ang interest ay guluhin lang po ang ating pamayanan. Wala pong iniisip yung mga yan. Kaya nakakalungkot. Ang maganda po niyan, siguro ingat, same time po, ay pag-ibayuhin ng ating mga otoridad yung pagmamanman sa mga taong ito. Ano? Talaga naman, no? Isipin niyo po yan. Tahimik na tahimik tayo, biglang bumungad yung isang 2 beses na pagsabog sa Holo-Sulu. Ano? Kaya doon po dati, meron years back, no? Meron pumutok din dyan, dami ring namatay yun sa Mount Carmel Cathedral. Pagkakaalam ko, malapit lang dyan. Siguro almost baka mga from the municipal hall kasi, mga 300 meters yan. Tapos yung pinangyarihan daw po ng across nung Mount Carmel, dating. Kaya may idea po kayo kung kayo nakakarating dyan sa Holo-Sulu. No? At napakagandang bayan yan. Ako'y napunta dyan. No? Na ito ay maayos pa. No? Kasi talagang, kumbaga, yan nung kasalukuyan na nag-aaklas or malaman natin kung talagang may cause yung kanilang ginagawang yan, no? Or talaga lang terorismo talaga, no? Kidnapping, nagpaparamdam lang po yan. Napakaganda ng Holo-Sulu nun. Ako po yung napunta dyan. Talagang andun po yung buhay na barter trade, no? Kaya, naku, siguro po ay ito naman ay ang mga dapat, hindi na nga po yan tumatalima doon sa sinasabi ng mga otoridad na physical distancing. Kita nyo po paano nakapaglagay pa ng bomba doon sa lugar. Ginagamit po nila kasi kadalasan yung mga bihikulo rin tulad ng motor, disimulado kaya inaalam pa po ng ating authority ng Explosive Ordnance Demolition Team, yung mga expert demolitionist natin, kung ano pinagmulan niyan. At tiyak malalaman po kung kanino galing yung ganyang mga ginagamit pang terror sa ating mga kababayan. Kaya nakakalungkot naman kahit po ganon, tuloy-tuloy naman po ang ating buhay. Sa pa po na biglang lumabas din, bumuglaw sa ating mga balita, yung sinasabing revolutionary government. Siguro huwag muna natin isipin yan, mga kababayan. Kung kayo man po ay supporter ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hinahinay. Alamin natin kung ano po yung dapat. Panahon po ngayon, siyempre ang isip ng ating Pangulo ay maiayos yung ating problema sa pandaigdigang krisis, pangkalusugan, yung COVID-19 na talaga naman pong marami na napiperwisyo, namamatay, nararatay sa mga hospital. Anong kalokohan? Kaya, ang dinadivert niyo yung isip ng ating otoridad, ng ating Pangulo, na merong ganitong mga mungkahi. Siguro naman hindi yan papatulan ng ating Pangulo at siya naman ever since po ay kanyang yung pinaiiral ay makademokrasyang pamamahala ng gobyerno. Ayan, kaya binabati po natin, mga kaibigan natin, Paring Danny Mariano,
Consel Boy Salin, Edmond De Dios, Ed Pilapil, at siyempre yung Bat 69 ng San Mateo Elementary School. Magandang araw sa inyo, Engineer Epi Lorenzo. Good day sa inyong lahat. At sa buong sektor ng mga may kapansanan, alam niyo po yung ating palatuntunan. Magandang balita naman kasi po yung pinarakada natin. Kailangan po kasi maibalita rin natin sapagkat bumuglo na yan. No? At ang nakapagbigay nga po sa atin ng informasyon ay isang council member po ng National Anti-Poverty Commission, Persons with Disability Council, si Council Member Art Hayudini ng Holo. May picture pa. Alam niyo naman, siyempre, pag tayo ang nag-imbestiga, puro tanong, ano doon sa litrato? No? Ano nakita mo? Yun, meron daw mga nakahandusay, nakatawan ng tao. No? Nasa sidewalk to, palagay ko, nasa kalsada kasi ang mga naapektuhan po yung sakay ng military truck. Ano? Kaya yan po, yung sa pangalawang pagputok siguro ay sana ay wala na pong casualty doon. Kahit wounded, sana po wala na. Sana po ay kinakabit yun, ay medyo nabulabog na. Kaya hindi na maikasa ng maayos. Ayan, naku, talaga, maisipin may mga pasaway na ito. At hindi ng problema natin, marami nang hindi kumakain, yung katulad nun, yung mga sundalo na sugatan, na biktima, may pamilya po yan, na inaasahan sila. Tapos kayo na sa sandaling oras, kikitilin yung buhay, mag-isip-isip po kayo. Panahon na po ang paramdam ng ating Panginoong Diyos, andyan, simula po nung magka-COVID-19. Maririnig mo sa kanila, yung mga yan, ang adhikain, gustong mangyari, makatulong sa pamayan. Paano makakatulong yan? Yung violence, dadaanan mo sa violenting pamamaraan, ang pang-aagaw, ano ba yan? Buti sana, sabi ko nga, wala itong mga kausa. Sapagkat ito po mere terrorist, terorista. Ayan, hindi po ito mga kikilos aksyon para po mayroon silang nilalayon na kagandahan ng pamayan ng Pilipino. Ang nilalayon ng mga ito, mapuno yung bulsa. Kaya dapat po ay kung meron kayong nakikita, lalo sa mga mamamayan natin, tayo naman din lamang po, ay stay at home, work from home, puro home. Kaya siguro, mas magkaroon tayo ng malay, alamin natin, kahit hindi po dyan sa mga may conflict na lugar, isang text lang po yan. Lahat po naman, sabi nga, buong ang Pilipinas, bawat isang Pilipino, sa survey, iglalawang cellphone ang gamit. O di sana po, yan isa po sa gagawin natin, lalo yung nagtitrain para sa contact tracing. Ito po, isang OJT nyo, on-job training. Paano natin matrace yung mga pulangya sa lipunan, yung mga peste, ayan, na kahit ano mangyari sa atin, wala silang pakialam, para mairaos lang yung kanilang mga ambisyon, kagustuhan, lalo na dun sa mga nagpaparamdam na magkaroon ng revolusyong gobyerno. Mag-isip-isip maigi. Hindi panahon. Hindi napapanahon. Buti na lang po ang ating hukbong sandalang Pilipinas, ang PNP ay hindi na po papayag na magkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay sa kanilang hanay. Sapagkat naranasan na yan, experience na yan noong ilang taong nakaraan, nagkahiwa-hiwalay. Ano nangyari? Sila nagkaputukan, di ba? Yan po, hindi na papayagan yan ng ating mga pwersa ng pulis, pwersa ng hukbong sandata ng Pilipinas, at anumang uniformadong
personnel ng ating bansa. Kaya doon sa mga nag-iisip na, mag-isip-isip po kayo. Ha? Baka naman, siguro, kakayang sabi, disgruntled. No? Wala naman kayo dapat maging siyami o sama ng loob. Ang ganda po ng ginagawa ng, etong sinasabi, ano ba yun? Grupo na nakapangalan pa sa pangalan ng ating Pangulo. Bay, sana po ito nasa matuwid, no? Na layunin na ang hanga din ay sa kabutihan po ng nakararami, hindi sa kabutihan ng iilan, no? Bay, nakita niyo naman, ang ating Pangulo ayaw niya na, di ba, noon pa man, simula ang kanyang pag-upo sa tungkulin, hanggang dito lang ako, 6 na taon, kung papayagan, 6 na taon, makademokratikong pamamalakad, no? Malaya, ayan. Ano pa, tulungan natin siya na malabanan itong problema natin sa pandaigdig na krisis ang kalusugan. Ano po yung maitutulong natin? Yan po, no? Ay malaking, hindi basta-basta po yan na pag-abala. No? Pag-abala yan sa isip ng ating Pangulo. Lugar na, o doon sa mga think tank na ating Pangulo. Lugar na doon sa, ang focus ng kanilang kaisipan ay maiayos po, makakuha ng mga resources. Ano pang bagay na po pwedeng itulong sa ating mga kababayan. Tapos ayan, bigla na lang merong ganyan. Kaya habang inatabayan na natin yung aking nabanggit na magiging panauhin, galing po sa ating sektor ng mga senior citizens, inaantabayanan po natin. No? Siguro kung nakikinig ka, Engineer Ben Lorque, no? Ay tawag ka na, pumasok ka na sa ating Zoom link para ikaw ay makasama ko sa ating programa itong hapong ito. At binabati natin po, no, si kasamang Camilo Melendez, no, isa rin po mamamahayag, no, na talagang napakalawak po ng kanyang network. Hindi po network ng yung organization, news organization, kundi yung pong network niya, no, sa mga tao na involved sa balita. Ayan. At pangako yan po sa atin, tayo ay bibigyan lagi ng mga source natin, resources, resource person para po sa ating palatuntunan. Binabati rin po natin ang ating mga kasama, tuwing araw ng Miyerkules, ang ating kaibigan, no? Ang programa natin, Kaibigan ng Kalikasan, every Wednesday po yan, 2 to 3 p.m. No? Nakakasama po natin dyan si Lolo Berto, no? A.K.A. Lolo Berto. Siya po si Father R.B. de Castro, no? Na isang Orthodox priest, no? Na ang kanyang advokasya ay maging maganda ang ating kapaligiran. Kaya kumpleto po tayo sa ating mga programa, pagsulong po ng araw na tayo ay patuloy magkakaroon ng pagpuprograma dito po sa EFI Jeepney Station. Ayan po sa kagandang loob ng EFI Jeepney Chairman Sir Elmer Francisco. Talaga naman po, no, tinitingnan ko po yung kanyang mga ginagawa itong mga nagdaang araw. Simula pa po nung pumutok ang COVID-19. No? Maski po walang sa aking sinasabi, pero sa usang loob ko po na binabasa yung mga nababalitaan, no? Nakikita natin sa news na talagang matindi ang pagtulong ng ating EFI Chairman Elmer Francisco. Lalong-lalo na po doon sa mga frontliners natin, no? Yung mga doctors, nurses, mga medical technicians, no? Lahat po ng involved sa paglaban sa COVID-19. Mga frontliners natin, nandiyan po yung talagang patuloy. Araw-araw po, meron po siyang mga pinalalabas na sasakyan para doon sa transport
ng mga personnel, no, ng iba't ibang hospitals, no, dito sa Metro Manila, pauwi, mga Cavite, mga ganyan, Parizal, yung mga lalawigan kalapit ng Metro Manila ay doon, no, ika nga inihahatid, merong pick-up points, no, para doon sa mga frontliners natin. At isa pang napakaganda, yung delivery po ng mga pagkain. Abay, napakahalaga po niyan. No? Lalo yung meron siyang isang proyekto, yung tungkol dito sa mga gulay, at prutas na pwedeng parang online na rin ito, no? Na po pwedeng i-deliver at ito po ay produce, no? Produkto ng ating mga magsasaka at mangingisda na isa po sa 14 na batayang sektor na ating pong binibigyan ng importansya para po sa mga balita. Ano? Kaya tayo natutuwa at kasi po ang ating programa kasama kaibigan, hindi po tayo mauubusan dahil doon sa ang ating mga tinatalakay at tatalakay pa sa mga darating na panahon ay yung ating mga sektor na sinasabi nga sa anti-poverty law, no, na ito yung kinikilala, yung 14 na batayang sektor. Kaya nabuo po yung National Anti-Poverty Commission, no? Kaya meron pong National Anti-Poverty Commission, yan po ay sa pangunguna ng incumbent president bilang chairman, talawa po yung kanyang vice chair, no? Isang vice chair for NGOPO at vice chair po para doon sa gobyerno. At andun po yung secretariat. Nandiyan po nakaupo isang secretary. Cabinet level po ang posisyon. Secretary Noel Pilongco. Ayan. At meron din po siyang mga undersecretary at mga directors, no, na namamahala at tulad doon sa basic sector. Ayan. At kumpleto. Kaya po maganda na napapatakbo ating National Anti-Poverty Commission. At busy mga kababayan. Talagang gustong-gusto kong ibalita sa inyo. Abay, ako dun kumbaga, gigil na makasama dito yung mga sectoral representatives, no? Representatives kasi marami po sila, 14 ng bawat sektor natin, no? SR ng farmers, SR ng fisher folk, ay po sa ating SR si SR Vice Chair din, no? Si ng fisher folk, magandang hapon po sa inyo. Ayan. At yung lahat-lahat po ng sectoral representatives, no? At yung mga council members, bawat basic sector po ay may council members na hindi po bababa sa 15. Ayan. Maximum of 25, no? Nakalatag po 'yan. Bawat sektor meron silang pamamaraan para talagang ma-represent yung mga basic sectors na kanilang nire-represent. Katulad halimbawa sa persons with disability. Meron po kaming bawat regions, no? Council member bawat region, no? At 5 bali na council members representing the subsectors, no? Orto, yung mga may karamdaman sa pandinig, no? Yung sa paningin, kababaihan, persons with women with disabilities, no? At yung children with disability na kung saan yung mga parents po ang nakaupong council member. Binoboto po yan, hindi yan po basta itinuro ng ating Pangulo o ng sektor na ikaw ang magiging council member for the Visayas. O hindi po ganun. Yan po ay nagkakaroon ng eleksyon. At dapat nga po sana ay nagkaroon na itong Enero, no? Itong pumasok na Enero, bali sabi nga po extended na yung serbisyo ng mga council members at ng sectoral representatives ng bawat sektor. Dahilan po, 2015 pa po kami na-elect, January 10, 2015, na dapat po after 3 years, kasi po ang NAPSI ay 3 taon po ang term.
na magseserbisyo sa ating bayan. No? At pinapayagan po sila na 2 term, no? Sa kabuuan ng paglilingkod. Kung halimbawa, naka-2 term ka, hindi ka na pwedeng bumalik bilang council member o bilang sectoral representative. No? Ayan. Iba naman. At ang alam ko nga, walang bumabalik. Dahil, kumbaga, ito yung mandato or yung regulasyon. So, kaya napaganda po. Kumbaga, nababago-bago ang representasyon na lagi naman po ay effort ng lahat ng sektor, no, na represented. No? Meron po dyan sektor na geographical ang representation, meron po yung subsectoral, at pero kadalasan po ay geographical representation. Yung bawat regions po ay meron. At para po sa kalaman ating mga tagapakinig, yung 14 na sektor na ito ay gumagawa po ng kanilang mga alituntunin, lalo na halimbawa after election sa National Sectoral Assembly, no, nagpapatawag ang ating pamahalaan ng General Sectoral Assembly, NSA, no, na lahat po ay kasama dito. Bawat isang sektor po ay nagpapadala, invited po yung qualified, at least 100, no? 100 po. 100 nakakalat po yan sa buong Pilipinas. Kung piliin yan, maaaring geographical selection or yung pong ano yung nararapat na pagpili na marirepresent po lahat, walang may iwan na kasama sa sektor. No? Kaya napakaganda po. Ito po yung nakita ko po, no? Kahit tayo bulag. No? Kasi po, no, ito'y maging batas. Bulag na po ako. Kaya sabi kong nakita, binabasa ko naman ang nabanggit na batas para po malaman natin kung ano yung pwede nating maipaglingkod bilang isang bahagi ng sektor, ang sektor na may kapansanan. Ano po? Kaya yun. At tayo po ay sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga iba't ibang sektor, yun pong mga nasa probinsya, no, bayan, na gusto pong ma-involve, no, sa National Anti-Poverty Commission. Meron po namang pinapatawag na National Sectoral Assembly. No? Kaya lang nagkataon ay ayos na po yung gaganapin sana na National Sectoral Assembly, yung NSA, dahil doon na idaos na rin po yung mga regional sectoral assemblies, no, na ginanap sa iba't ibang rehiyon, at nakapamili na rin po ang bawat sektor ng kanilang magiging delegado, no, sa bawat region. Kaya yung mapipili po kasi sa RSAs, yung regional sectoral assemblies na ito ay pupunta po sa National Sectoral Assembly para naman po iboto, magkaroon ng nominasyon para sa 3 nominees na magre-represent sa sektor. Yung 3 nominees na ito na mapipili ng elected council members from the regions at subsectors, like po sa PWDs, ay mag-elect, mag-nominate ng 3. No? Number 1, 2, 3 nominees, isasabit po ito sa Pangulo mismo ng Pilipinas. Kung sino po yung incumbent president. At pipiliin niya po yun. Kumbaga, pagkasabit sa kanya, aralin na konti yung mga kwalifikasyon, matik po yan, pipiliin niya doon sa 3. Hindi pwedeng wala doon sa 3 yung pipiliin. Hindi po pwede po yung parang naisingit, na for political, yeah, wala po nun. Kaya umasa po kayo sa ating mga nasa basic sector, nasusunod po yung batas. Mandato ng batas sa National Anti-Poverty Commission sa pagpili po ng ating mga council members and sectoral representatives. No? Kaya umasa kayo, wala po yung
Bulong-bulong ano 'yan panahon ni Presidente Aquino 'yan ah, gano'n. Hindi po, wala pong say yung pag-elect po sa amin nung pangulo sapagkat ang pipili po mismo yung mga delegates, no, delegates sa National Sectoral Assembly, Regional Sectoral Assemblies ay ang sektor. Di po ba? Napakaganda. Ano 'to yung kumbaga sa lahat po ng nakita ko ng pamamaraan para sa pagpili na magre-represent 'no, talagang, demokratiko at, tinitignan at bago magkaroon po ng mga regional sectoral assemblies, yung pong, regional council, nagko-convene po 'yan para sa, regional, organizing committee. Lahat po ng sektor nakapaloob din diyan, sila po din yung magpapatawag ng mga, pupunta sa regional sectoral assembly. Kaya po kita niyo talaga 'pag nakarating ka diyan, ibig sabihin po ay dumaan ka sa proseso. Hindi po yung itinuro ka lang, parang kinampayan ng kung sinong mga ika nga namumuno or masasabi nating sinusunod na pamunuan. Wala po nun, no? Ang secretariat, yung pong umuupong secretary, yun po yung appointed ng presidente. Yan po. Kaya since po ako'y naging council member, bali parang nakatatlo na kaming sectoral rep. Noon, sectoral rep na secretary. Nung kami umupo, si Secretary Rocamora at pagpasok ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pumasok ang Secretary Lisa Masa at napalitan din ni Secretary Noel Pilongco. No? Ito po ay hasana sa panunungkulan sa sektor sapagkat ang pagkakaalam po ay galing ito sa urban poor sector or basta isang sector din ang pinanggalingan niya na kung saan siya ay naging commissioner or yung namuno no sa komisyon. Kaya talagang handon yung expertise na mamahala para sa basic sector. No? Kaya huwag pong duda yung po kailangan natin yung trust dun sa mga nalalagay na mamumuno sa atin sapagkat lalo sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte dumaan po sila sa proseso. No? At lagi po kami nakukonsulta kung meron po silang gustong bagong mga appointees ng NAPSI ay pinakikilala. Ayan po, bali sa panahon namin dito ngayon, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay si Secretary Pilongco at si Yusek Penelope Belmonte. Na magkatulong po. Parehong galing po ito sa sa sektor talaga. Kaya alam po nila yung mga gagawin at pagkilos sa National Anti-Poverty Commission. Na ito po yung kumbaga flagship program ng ating pamahalaan. Lahat po ng pamahalaan. Kaya ko nasasabi yan kasi po yung batas ay ginawa para yung poverty alleviation, anti-poverty program ng pamahalaang nakaupo ay ma-implement sa pamagitan po o kaya ma-coordinate ng ating National Anti-Poverty Commission. Kasi po, kung makikita niyo po yung balangkas ng organisasyon ng NAPSI, sa kaliwang hanay po o kanang hanay, saan man nakalagay, andun po yung basic sector. Yung NGOPO, yun ang nagre-represent po doon sa 14 basic sectors. At doon po naman sa katapat nila ang ating mga government office na bawat sektor po ay merong katapat na ahensya. Katulad namin noon, nung ako'y bago nabubulag,
sama-sama ang ilang sektor, PWDs, children's, or victim of calamities, na isa-isang ano lang yan, departamento noon sa DSWD. Ngayon po, sa balangkas po ng organisasyon ng National Anti-Poverty Commission, itong anti-poverty law, no, na kung sa batas na bumuo ng NAPSI, ay may kanya-kanya na pong ahensya, no? Tulad ang senior citizen, siyempre dati nakalap din yan sa sa DSWD. Ngayon po alam ko ay nasa ano na po sila, yung Commission for Senior Citizens, no? Tapos kaming mga may kapansanan, kami po ay sa Department of Health, no? Kaya kumbaga siguro kaya doon kami inilagay dahil nga doon sa prevention ng pagdami, no, ng mga may kapansanan sa ating bansa. Ayan. Siyempre, yung sa Children's, yung National Children's Youth Commission, yung mga kabataan yon. Kasi po, yung sektor ng kabataan at estudyante, hiwalay po sa sektor ng mga bata. Nagulat po kayo, nung una po naging membro ng NAPSI, marinig nyo pag nagkaroon ng meeting, yung mga bata, yung membro ng children's sector, magugulat kayo. Pag narinig may usapan, para ka nakarinig ng mga congressman at congresswoman. Talagang lalo sa pagtukoy ng mga isinusulong, ng mga proposal sa batas, o amendments, kung mga ganun. Hindi naman po kami ang gagawa ng batas. Meron na rin ba kung merong mga amendments, yan po ay pararatingin namin sa mga otoridad, yung kinatawan na halimbawa, no? Katulad ng senior citizens, alam ko meron silang kinatawan sa Kongreso. Ang persons with disability ay last year lang po ay nagkaroon ng special committee, no, for persons with disability, na ito po naman ay talagang katanggap-tanggap na move ng Kongreso sapagkat ito po ay hiniling din ng sektor. Dahilan nga po, ang ating sektor ay walang representasyon sa House of Congress, no? Unlike sa ibang sektor, kahit nga po hindi kinikilala ng basic sector, yun nga po dapat no? Sana ibase, no, yung pagpili at pagkwalipika ng isang party list doon po sa kinikilalang 14 basic sectors. Yan po yung noon na amin ng isinusulong na dapat po kumbaga yung National Anti-Poverty Law, no? Yung Anti-Poverty Law, dito ibase yung dapat maging kwalipikadong party list. Kasi ito po yung sinasabi ng batas, yung 14 disadvantaged sector, marginalized. Hindi nga lang po marginalized, nasa laylayan, hulog na po yung iba. Pero yung po kasi ang esensya talaga, motibo ng party list, no? Election. Kasi po nung yan ay bagong binubuo, natatandaan ko pa sa panahon ni Pangulong Fidel Valdez Ramos, tayo po ay bahagi ng unang grupo sa sektor ng may kapansanan na naiimbitahan para pag-aralan itong party list na ito. Na kung saan, nung una, nagtutulong-tulong ng bawat sektor, minsan mayroong usapan pa na magkakaroon ng koalisyon, or yung kumbaga halimbawa, ang magandang mga rekomendasyon noon para makasiguro ng representasyon dahil wala pa naman po noon sa panahon na yon na papalaot po yung mga political parties. Meron po nung pinapayagan yung political parties lang po yata yung majority political parties. Pero yung iba't ibang political parties hindi po pinapayagan. At parang hindi po matindi yung batas na dapat yung 14 basic sectors talaga yung maging kwalipikado. Nangyari po, mukhang yan naabuso. Diretsuhin na natin, inabuso. Meron ng party list po. Tingnan nyo po nominees. Pamilya. Ayun po. Kaya sana po magkaroon ng amendments para masigurado ang partisipasyon ng basic sector. Yun po yung nakita ko. Hindi ko naman po
diretso ang sinasabing nakita natin. Sinasabi po natin, siguro po kung titingnan natin yung kinilala ng batas, no, na nasa ilalim ng anti-poverty law, yung 14 basic sectors, ito po yung ika nga may K para mag-represent sa sektor. Merong representasyon security guard. Siyempre security guard, nakapaloob na po yan sa labor sector. Merong agricultural workers, di ba? Merong, yung iba't ibang subsector po ng labor sector, di ba? Ito po yung masasabi nating may karapatan. Kasi may nire-represent po siya na sektor na talagang kinikilala ng anti-poverty law. No? Tulad na rin ba, sabihin na natin, nurses, meron na rin. Ayun, party list. Yung mga medical workers. No? Lahat po ngayon ay nung ito ay sa unang arangkada nun, alam nyo, naalala ko pa, kamuntik na po, kamuntik na pumasok ang aming party list, yung AKAP Pinoy. Ayan, na pinangungunahan po ni Captain Oscar K. Dagan. Noon, iisa lang ang Persons with Disability Party List. Meron pong pumasok na hindi mapigilan, wala naman po. Kumbaga, nakadagdag lang sila, nakabawas lang sila doon sa boto ng mga ng AKAP Pinoy, no? Yung AKAPin. Kaya una arangkada, tayo po ay kapraso na lang, no? Na makapaloob sana sa 2%. Tapos lang yata ng ilang porsyento. Sumobra tayo 1%. Unang labanan, bakbakan sa party list. Pangalawa po, maganda ang performance. Tayo po ay napabilang doon sa batch 38 na kinukonsider na kahit walang 2% ay papasukin. Mukhang hindi rin pinalad. Kumbaga, hindi nasama doon sa cut-off. Mas marami po yung nabigyan ng pagkakataon na mas ang boto ay mas malalaki, no? Doon sa binigyan niya ng importansya yung konting-konti na lang sa 2%. Ayan po, kaya sa ating mga basic sectors, mga nag-aambisyon na mag-party list, ito usapin niyo po yung yung mga sectoral representative. At tulad senior citizens, alam ko, pumayapa pa yung isa nilang yung kanilang congressman, si Congressman June Datul, no? Na isa rin po sa yan ang kinikilala ng sektor. So, alam ko, nung unang arangkada rin, may pumasok din dyan, 3 po yata yun. Ang veterans, malaki po yung talagang boto niyan. Nakapagpasok po din ng 3. Ang problema po noon, may nakasilip. Ayan, no? Nakasilip na hindi kwalipikado, kaya hindi po ito nakaupo. At nung banda ko rin, nakaupo na rin dahil binago po. Nung ito po ay Veterans Federation of the Philippines pa, BFP. Kumbaga, walang party. Kumbaga, binago nila yung charter ng organisasyon, no? Napalabas na ito ay isang non-governmental. Kasi po noon, ang Veterans Federation of the Philippines ay lumalabas po, funded po yan ng gobyerno. Kaya, bawal na bawal po yun. Kaya yung mga may ambisyon, no, na mag-party list, inuunahan ko na kayo, yan ang konti nating kaalaman na hindi po kayo po pwede. Ewan ko lang po kung meron ng bagong amendments sa gano'n. Maski po katulad po yung MAD, no? Tandaan nyo yung MAD ni Richard Gomez, yung mamamayan, ayaw sa droga. Abay, ang galing doon. Ang pasok doon, 3. Sumobra sa 6% po yung nakuha nilang boto. Dahil siyempre, sikat po ang Mayor Richard Gomez, di ba? Na ngayon ay mayor po ng Ormoc City. Kaya, yun pong makikita po natin dyan na talagang tunay po na nagre-represent sa basic sector, yung senior citizens, ayan, ito pong mga OFWs, meron din yata po nakapasok, yung ating mga seaman, no? Yung mga
nakabahagi din yan din sa hindi kilala na sektor, yung labor sector. Kaya yan po ay talagang kinikilalang under ano yan, represented. Kaya po, sana magkaroon, pero palagay ko mahihirapan no? Na i-amend ang party list law. Ano kaya maganda dyan? Ah, kasi tingnan niyo po sino bumubuo ng mga mayorya ng mga representative sa Kongreso. Di po ba? Makakulukot. Ano po? Dahil lang doon sa karamihan po dyan ay pamilya ng mga politiko sa mga lalawigan. No? Kaya meron ngang naging biroon dyan eh. Yung lumalaban na yan, pasok doon sa kanilang partido. Iginawa ng kanyang tatay o kaya ginawa ng kanyang nanay ng partido. No? Talagang, isipin niya, totoo naman yun. Kahit sino po, pwede akong sitahin kung hindi po fake news po yung sinasabi ko. Mag-ano po kayo? Mag-research sa House of Congress. Tingnan niyo po kung sino yung mga party list na nanalo. No? Kaya kasi po, sabi ko nga noon, kung ang party list po ay talagang yung kinikilalang basic sector, sinasabing disadvantaged sector, magiging isang major block po ito sa House of Congress. Ano po yan nung kami magsimula ng 52 representatives po ang authorized ng batas. Basta 2% po ng mga nakaupong congressman dapat po ay galing po sa party list. Maganda po yung layunin nito kapag ito po ay galing sa mga modernong bansa tulad po ng sa Poland, yan. May mga ganyan po na party list election. Malalaking bansa na talagang nagkaroon po yung Labor Party nila, mayroong mga ganyan. Sa atin party-partihan po nangyari. No? Basta po meron, meron po nga lihitimong partido, sektor, hindi makapasok. Yan may nagsasabing kulang daw sa show money. Ay, kailangan ba ng show money? Ito na may election, may show money. Ano ba yan? Di ba? Kaya yun po, sana magkaroon po ng mga hakbangin na ma-amend yung party list law para po ma-represent talaga yung sinasabi ng batas sa party list law, party list election, yung disadvantaged sector na magre-represent, unrepresented, no? Kumbaga, underrepresented na sektor. So, katulad po ng PWD sector, ilang beses na po nag-eleksyon. Hindi po yata napasama sa top 20. Pero yung una nakada, maganda po yung performance natin talaga. Kasi po, kumbaga, nagkaisa ang ating sektor. Kaya po ang aking panawagan, hindi lang po sa mga may kapansanan, sa lahat po ng sektor para po maproteksyonan natin at magkaroon po ng tunay na representasyon ang tinatawag po na disadvantaged sector sa ating po namang Kongreso. Sa NAPSI, meron na po. Yan. Kaya nga sinasabing, lagi mo maririnig sa bawat meeting po ng konseho, participation in governance. Ayan. Simula po sa local government units. Andun po naman sa mga batas yan eh. Andun, lalo yung halimbawa, dito sa local representation, participation in governance. Doon po sa mga local councils katulad ng PLEB, People's Law Enforcement Board, bahagi po niyan yung sektor na nagkakaroon din po sila ng pagkatapos po ng eleksyon, kung susundin ng batas, nagpapatawag po yung elected mayors or elected governors para i-convene or yung tinatawag po na NGOPO network. Kung saan sila po, yung NGOPO network na ito, ang mamimili, hindi po yan didiktahan dapat ng mayor. Na ang gusto kong representative ng senior citizen, si Caromel San Pascual, dahil bata pa siya, hindi pa, political, yung pabor, yan po inalis doon sa batas na yon. Yung
participation in governance sa local board saka local councils, no? Kaplib, dapat po merong isang NGOPO organization nandyan, no? Ito po ay ini-elect din or ini-nominate ng NGOPO network, no? Kasi po medyo bihasa tayo dyan, tayo unang napapasok sa sektor at naging aktibo po sa mga participation in governance. Kaya medyo po na-experience po natin noon. Yung talagang totoo. Yung kumbaga, ngayon po, ewan ko ba, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, no, sa mga local government units, ay palagi may problema sa partisipasyon in governance. Kasi nga po, pinapaboran yung mga gusto lang nila. Kung susundin po yung mandato ng nabanggit na batas, ano po, ay ang dapat pong pumili kung sino magre-represent sa kanila. Yung sector po, no? Yung basic sector na yung NAPSI po, kumbaga, ibinaba dyan po sa local government units para ito naman maging maka-engage ng local government units sa pagtataas po ng antas ng ating mga mamamayan, yung pamumuhay. Pero, yun nga po, sad to say, talagang maski po yung PDAO, ayan, Persons with Disability Affairs Office, maraming mga kasamahan natin dyan na medyo, yung iba ngiti-ngiti, pero yung iba medyo mangingiwi. Yung po totoo kasi, isipin nyo, yung nakaraan pagbibigay po ng SAP, ang laking bagay po dapat ng PDAO. Kung ito mga may gulugod, no? Merong mandato na sinasabi ng batas, yung Republic Act 10070, no? Na dapat may Persons with Disability Affairs Office na bawat first class municipality, second class hanggang third class, pag fourth class na po pataas ay focal person o isang desk. Ibig sabihin, meron pong mag-create ng opisina talagang nakadedicate sa sektor na may kapansanan. May budget, may opisina, may patent yung staffing pattern, nandun yung kung ano yung kung papasok doon sa eligible, yung mga ilalagay natin dyan, under office of the mayor yan. Pero nangyayari, hanggang sa ngayon po, nagugulat ako, sila po daw ay nasa ilalim ng DS, ng Municipal Social Welfare Officer. Hindi po dapat. Ang sinasabi po ng batas, i-create po ang batas, ang ordinansa o resolution ng munisipyo or city hall, magpapasal sila na nag-create po ng office for persons with disability na ang mga champions po dyan na magpo-propose po niyan, magsusulong ay mga konsihal ng bayan, syudad at board member po ng mga lalawigan. Sila po para ma-create ayon sa mandato ng RA Republic Act 10070, Establishment of Persons with Disability Affairs Office sa lahat po ng first class, second class, third class municipality, cities, and provinces. Malinaw, ano po. Pero lagi pong parang pinaiikutan. Karamihan nga po daw pag natawagan ko, kumusta yung office nyo? Abay, meron na raw silang office. Bubusisiin natin. Yung office po walang ibinigay, building. Yung office space, hindi po yun ang sinasabi ng batas. Ang sinasabi po ng batas, entity. Entity. No? May budget, may tao, may plano, mayroong mga mandato kung ano-anong posisyon yung uupo doon. Na magiging ito yung daluyan ng lahat ng mga pangangailangan o gagawin pang mga resolusyon, ordinansa o implementasyon ng mga ginawang ordinansa at resolusyon ng munisipyo regarding sa isang sektor. Di po ba? Malinaw ha? Ang nangyayari, 2:59 na po. Pansamantala tayong alam po, mga kababayan, salamat po sa ating nakaagapay, sa ating technical side, Technical Director Ed de los Reyes, sa ating technical assistant,
Abby Garcia San Pascual, sa ating ninong EFI Chairman, Sir Elmer Francisco. Ito po ang inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po, para sa programa Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga.